Ano sabi ko? Chapter pala. So, tinitingnan ko lang kung nakikinig kayo, mga kapatid. John chapter 21. Magiging mabilis lang ito. I know, ang iba sa inyo ay familiar na or narinig ng pangaral na ito, mga kapatid. We study sa mga previous natin, yung mga buhay ng mga tao na pwede natin makakuhaan ng lesson, mga kapatid. Today, sabihin natin, hindi kasi buong buhay niya, just a part of it. So, siguro story lang ito na pwede nating makuhaan ng mga lesson sa ating paglilingkod sa Panginoon. 21, starting verse 20. Chapter 21, verse 20. The last chapter of the book of John. Then Peter, turning about, seeth the disciple whom Jesus loved, following, which also leaned on his breasts at supper, and said, Lord, which is he that betrayeth thee? Verse 21, Peter, seeing him, said to Jesus, Lord, and what shall this man do? Mailig tayo ng ganun, mga kapatid, yung nakikita natin yung ibang tao compare sa atin. Lord, dami na akong ginagawa. Siya, anong gagawin niya, Lord? Ba't ako lang lagi? Siya ba, wala ba siyang gagawin? Ang sabi ni Jesus said unto him, If I will that he tarry till I come, what is that to thee? Sabihin nga natin, what is that to thee? Sa Tagalog pa ano naman sa'yo? Anong pakialam mo? Parang ganyan yan . So what? Sabi ng Panginoon, follow me. This went saying abroad among the brethren, and that the disciples should not die. Yet Jesus said unto him, He shall not die, but, inulit pa, if I will tarry that till I come, what is that to thee? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord God, we thank you for this wonderful day. Hallelujah. Alam ko, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay nais lumakad kasama ka, Panginoon. O Lord Jesus, nais po namin mas lalo pang lumago sa pagkakilala, Panginoon, sa inyo. And as we learn from this story, O God, guide us and open our hearts and our minds, O Lord Jesus, na Panginoon, ang buhay namin, Panginoon, we have different life stories, Panginoon, sa aming paglakad, Panginoon, sa inyo. But comparing our lives with others ay hindi po wise, O Lord Jesus. Meron ka pong kanya-kanyang plano sa buhay ng bawat isa sa amin. And gamitin niyo po ang inyong lingkod, O Lord God, to deliver your word this morning. Hallelujah. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Praise God, praise God. Hallelujah. Malaya po tayong makaupo, mga kapatid. Thank you, Lord. Kayo po ay familiar sa mga story, sa mga libro, mga kapatid. Meron tayong tinatawag na prologue and epilogue. Yung prologue po ay yung bago magsimula yung story. And yung epilogue naman ay yung pagkatapos ng story, meron pang nakarugtong, mga kapatid. Pag tiningnan nyo yung Book of John, para bagang meron siyang prologue at saka epilogue. Meron siyang, bago siya mag-stimula ng story, meron siyang prologue about in the beginning was the Word. At yung ating binasa at pinag-aralan kanina sa Sunday School. Sa prologue, kung paano niya in-introduce kung sino si Jesus. At kung babasahin niyo po ang Book of John, mga kapatid, para bagang pwede nang mag-ending sa chapter 20, kung saan victorious na ang ating Panginoon. And then, all of a sudden, biglang meron pang nakasunod na story. Yung chapter 21 na pwede namang tanggalin, pero bakit sinama pa ni John? Hallelujah. Kumbaga, hindi pala pwedeng matapos yung kwento doon.
hallelujah, gustong ipakita ni John kung paano ito nag-apply sa buhay ng isang tao. Kung ang gospel ay mabuting balita, mga kapatid, hindi ito nagtatapos sa Calvary. Nagtatapos ito at nangyayari ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung paano ito na-apply, mga kapatid. Pinakita doon sa epilogue kung paano nag-apply yung gospel. Amen. It is the story about restoration, and not only restoration, about our future with God. Nasubukan nyo na, mga kapatid, na, hindi ba nasubukan? Di ba, meron tayo kanya-kanyang mga buhay at kumbaga, meron tayong mga kanya-kanyang plano sa buhay, yung mga future na pwedeng mangyari sa atin. Malamang iniisip nyo, ano kaya ang mga possible na pwedeng future ko? Yan. Nag-iisip ba kayo ng ganun, mga kapatid? Siguro yung mga kabataan, madalas mag-isip ng ganun. Pero pagdating sa inyong, parang malalaman mo daw ang edad ng isang tao kapag ang kanyang kinikwento ay yung kanyang mga nakaraan. Dati, ganito. Yung kapanahunan ko, ganito. Pero, and sometimes, hindi po natin tawag nito, maiwasan na i-compare yung ating buhay sa iba. Ating mga plano sa iba. Yung ating pwedeng posibilidad na maging future sa iba. Ano kaya yung pangarap nila? Ano kaya yung pangarap ng ibang tao? Ano kaya yun? So, sometimes it happens at ito po yung nangyari kay Pedro. Everybody say Peter. Kilala po nating lahat si Pedro, mga kapatid. Si Peter, na tinawag po ng ating Panginoon bilang, nung una siya po ay mangingisda, hallelujah, at siya po ay tinawag ng ating Panginoon. Ang sabi sa kanya, follow me, mga kapatid. At nakilala natin si Peter na nagkanulo sa ating Panginoong Jesucristo. He denied Jesus 3 times, katulad ng ating napag-usapan last week. He denied Jesus 3 times, mga kapatid. At nung time na si Jesus po ay na-crucify at inilibing at muling inilibing siya, mga kapatid. At nung time na ito ay hindi pa siya bumabalik sa langit. Tingnan nyo kung ano yung influence ni Peter sa kanyang mga kasamahan. Nang sabi niya, I go back fishing. Maabot siya sa point ng kanyang buhay, akala niya tapos na lahat, wala na siyang future, mga kapatid. Pagkatapos ng si Jesus Christ po ay namatay at nilibing, sabi niya, babalik na lang ako sa dati kong ginagawa. Siya po ay, I don't know, mga kapatid, hindi ko alam kung bakit gusto niyang bumalik sa dati niyang buhay at nagsama pa siya. Together with Simon Peter, Thomas, and Nathaniel, and the sons of Zebedee. Sino yung sons of Zebedee? Si James and John. And 2 other of his disciples. Ilan lahat yun? Ang dami niyang na-influence, mga kapatid. Pwede ka palang maka-influensya na minsan pang bumalik sa dati mong nakagisnang buhay. Kasi ayun ang pinaka-komportable sa lahat. Kasi ayun lang yung alam mong kaya mong gawin. Kapatid. After wala na sigurong future ang buhay ko, wala na mangyayari nito, babalik na lang ako sa dati kong kinagisnan. So, Peter ay bumalik sa kanyang pangingisda, mga kapatid. They went forth and entered into a ship immediately, and that night, they caught nothing. Pamilyar yung story. Wala silang nahuli. Pamilyar yung story kung paano nakilala ni Pedro si Jesus Christ. Wala silang huli. Tingnan nyo, mga kapatid, kung minimit talaga tayo ni Jesus sa lugar kung
saan niya tayo nais matagpuan. Amen. Doon unang natagpuan si Peter. Sa bangka, wala rin siyang huli, mga kapatid. At sabi sa kanya ni Jesus Christ, bakit hindi niyo subukan doon banda? Itapon ang lambat. Same story. Kumbaga, para bagang, teka, Peter, hindi ba tapos ka na dapat dyan? Sige, i-remind ko sa iyo ang biyaya ko kung paano kita nakilala. Kung paano kita tinawag noon. I-remind ko kung bakit kita tinawag. Hallelujah. At sa time na tayo po'y nakakalimot, nandiyan dyan lagi ang grace ng Panginoon para i-remind sa atin na tinawag kita at meron akong plano sa buhay mo. Sabi ni Jesus, mga anak, meron ba kayong makakain? Wala po eh. No. Ang sabi ng Jesus Christ, bakit hindi mo itapon yung lambat doon sa right side ng inyong ship? And ye shall find. Eh di sinubukan din nila. Sila-sila rin to eh. The sons of Zebedee, sila-sila rin. Nangyari uli, the repeat. Kumbaga sa palabas, the return of the comeback. Tapos, mga kapatid, sinunod nila, kinuha nila yung lambat, mga kapatid, at pagkakuha nila, hindi nila makuha sa sobrang daming isda. Magdamag silang walang huli. That night, all night. Pero nung dumating si Jesus Christ, at hindi pa nila na-recognize, mga kapatid. Dumating si Jesus Christ at sinabi, sige, bakit hindi nyo itapon doon sa kabila? Pagkakuha nila, sobrang daming isda, hindi na nila mabitbit. Suddenly, na-recognize ni Pedro si Jesus Christ. Teka, familiar yung story. Bakit hindi ko natandaan? Hallelujah, pag may mga time, mga kapatid, hallelujah, na ikaw po ay nanghihina o nawawala na ng gana sa iyong paglingkod, balikan mo yung araw kung kailan ka tinawag ng ating Panginoon. Merong plano sa iyo ang Diyos. God will always remind you of your calling. Tinawag kita. Doon din uli, sa same eksena. Alam mo ginawa ni Pedro? Na-realize niya agad. Wala rin siya damit nito. Same time nun. Wala rin siya damit. At sinabi niya ng una pagkakataon, depart from me, Jesus, for I am a sinner. Pero this time, anong ginawa niya? Hindi na siya nahiya. Tinawag ako ng Panginoon, na-remind ako, hindi na siya nahiya. Agad-agad, lumapit na siya sa ating Panginoon. Hallelujah, siya po ay tumalon agad sa malayo yung lugar pero tumalon na siya agad dahil kilala niya na ang Panginoon. Hallelujah, ang Panginoon laging nag-i-invite. At alam niya every time, hallelujah, kahit gaano man ang ating pagkukulang, ang ating pagkakamali, ang ating Panginoon ay tatanggapin tayo. Hallelujah, na walang judgment. Hindi na siya nahiya na, Lord, depart from me. Hindi niya na. Kilala niya si Jesus. Ilang beses na siya in-invite ni Jesus sa tubig. Doon sa bangka, sabi ni Jesus Christ, come. Sinabi ni Jesus Christ kay Pedro nung una siyang tinawag, come and follow me. At nung bumalik na naman siya sa dati niyang buhay, ni-remind na naman siya ng ating Panginoon. Hallelujah. Pagbalik nila doon, mga kapatid, nakita nila si Jesus Christ. Grabe talaga provision ni Jesus Christ, no? Wala silang huli. Magdamag. Pero si Jesus may dala ng isda doon. Meron na siyang isda. Di mo alam saan galing eh. Wala nang huli, pero meron siya. At advance pa, kasi nagluluto na siya eh. Nag-iihaw na. Galing, ano? Oh, meron pang tinapay. Wala lang kape, mga kapatid. Si Jesus Christ, mahilig talaga mag-invite. Mahilig siya ng fellowship. At kung inyo napansin, mahilig siya sa kainan. Tuwing kasama niya yung mga sinner, laging nasa kainan, mga kapatid. Sa Last Supper, kainan din. Mahilig siya sa fellowship. Sabi natin ang fellowship, hindi talaga mawawala ang kainan. Doon tayo mas lalong nagkakakilala sa isa't isa. Kung saan yung ating mga defenses ay bagsak at makikilala natin ang bawat isa.
Hallelujah. Kaya hindi talaga pwede mawala yung ating kainan, mga kapatid. At alam ko, meron na namang kainan mamaya. Praise God. Hallelujah. Lalong higit, kainan sa salita ng Diyos. Amen. Anticlimactic ka naman, pastor. Pagkain na nga eh. Dumating si Jesus Christ doon, ang sabi niya, bring on the fish which you have now caught. Ang dami nilang nakuha. Dalhin nyo dito. At come, ito na naman, sinabi ni Jesus Christ. Nag-invite na naman siya. Come and dine. And I believe, mga kapatid, ang Panginoon ay laging tayong kinakausap. At nag-i-invite sa atin araw-araw. Tuwing tayo po'y nakakalimot, lapit ka sa akin, anak. Tayo lang minsan ang hindi nakaka-recognize ng kanyang boses. Hindi natin siya nakikilala. Si Pedro, na-recognize niya pa nung time na na-realize niya, teka, familiar yung pangyayaring ito. Si Jesus to, si Lord to. Wala nang nagtanong sa kanila eh. Who art thou? Wala nang nagtanong eh. Dahil kilala na nilang lahat. 3 years nilang kasama, mga kapatid. Same thing with us. Kapag tayo po'y nakalimot sa Panginoon, merong nagyuyugyug sa atin para bumalik sa Kanya. At hindi na natin kailangan tanungin kung sino yun. Dahil alam natin, si Jesus yun. Ay, si Jesus. Minsan tayo lang yung makulit. Teka, ayako muna. Nung nagtanong sa kanila, nandoon na sila lahat. It is the 3rd time na nagpakita si Jesus Christ sa kanilang mga disciple nung siya po ay simula nang siya po ay bumangon mula sa mga patay. Thank you, Lord. Ito yung familiar story, mga kapatid. Yung sila po yung magkakasama, tinanong ni Jesus si Peter. Si Peter na nagkanulo sa kanya ng 3 beses. Si Peter na spokesperson ng mga disciples. Siya yung pinaka-spokesperson. Pansin nyo? Siya ang laging, Lord. May tanong ako, Lord. Siya lagi spokesperson. Walang nangangahas na magsalita. Siya lang lagi. Sa kanyang mga magkakabarkada, mga kapatid, lagi merong spokesperson dyan. Sabihin mo nga kay ikaw na magsabi. Spokesperson. Siya yung spokesperson, siguro siya kausap ng Panginoon. And I believe hindi lamang para sa kanya, para sa kanilang lahat. Sabi sa kanya, Simon Peter, son of Jonas, lovest thou me more than this? Mahal mo ba ako? Higit pa sa mga ito. Kung ikaw po ay galing sa backslide, at nambalik ka sa Panginoon, at tinanong ka ng Panginoon, anak, mahal mo ba ako more than dyan sa mga buhay mo? Sa mga nangyari sa'yo? Sabi ni Peter, yeah, Lord. Yeah, Lord. Meron to, maganda yung pagkakasabi niya. Thou knowest that I love thee. Lord, alam mo ni. Kahit hindi ko sabihin, alam mo naman lahat eh. Nakilala, magkakasama tayo for 3 years. At nakita ko na kahit hindi namin sabihin, alam mo yung aming puso. Alam mo, Panginoon. Sabi niya, feed my lambs. Feed, pakainin mo ang aking mga tupa. It is liberating to know, mga kapatid, na ating pagtawag, unang-una, ay hindi nakabase sa ating mga ginagawa. Ito po'y nakabase sa ating pag-ibig sa Kanya. Do you love me? And if you really love me, you can feed my sheep. Hindi ko kailangan i-compare yung aking mga ginagawa sa ibang tao dahil ang kailangan ko lamang unang-unang gawin ay mahalin siya. We will go later on that. Hallelujah. Our calling depends not on what we do, but how much
we love Him. Minsan napipressure tayo. Tinawag ako ng Panginoon upang gawin ito, upang pumunta dito, upang pumunta doon, upang mangaral dito, upang kausapin yung aking mga mahal sa buhay. Napipressure ka dahil kailangan mong gawin yung mga bagay na yun. Pero you know what? Ang ating calling ay unang-una ay para sa Kanya. At mahalin siya, mga kapatid. At sumunod sa Kanya. Dahil kung ayun po ang ating ununa, yung mga bagay na iyong iniisip na dapat pala ay calling mo, ay magiging madali na para sa iyo. Getting it? Feed my sheep. Hindi niya tinanong si Pedro na, will you be a preacher? Will you be a missionary? Will you be a soul winner? Will you be a disciple maker? Hindi na tinanong ni Jesus eh. Alam niyo tinanong niya? Do you love me? Kasi alam ng Panginoon, kung mahal na mahal natin siya, mga kapatid, hallelujah, yung ating calling ay susunod na doon. Yung ating mission ay susunod na doon, mga kapatid. Hindi mo na kailangan pilitin sarili mo maging preacher, maging minister, maging soul winner, mga kapatid. If we love Jesus, hallelujah, automatic yung mga bagay na yon. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Our very first calling is to follow Him and to love Him. We are called, lahat tayo dito ay tinawag ng ating Panginoon. Unang-una, mahalin siya. Ano yung first commandment, mga kapatid? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your might. Lahat ng ating ginagawa ay dahil sa ating pag-ibig sa Kanya. 3 beses ito sinabi ng ating Panginoon, ang sabi ng mga theologians, mga kapatid, para, anong tawag doon? Kumbaga, iniisip ko yung tamang term. Yung kanyang 3 beses na pagkakanulo. So ito, 3 beses din inulit ng ating Panginoon. Do you love me? Sabi uli ni Jonah, yeah, Lord, thou knowest. Feed my sheep. Alam niyo pala yung feed dyan, mga kapatid, hindi lang pala feed na pakainin. Ang feed dyan is to tend, to take care. Alagaan, bantayan mo ang aking mga tupa. At sa pangatlong pagkakataon, Sir Simon, son of Jonas, lovest thou me? And Peter was grieved because he said unto him the 3rd time, lovest thou me? Hindi ko sure, mga kapatid, pero sa mga mag-aasawa, sometimes we want to prove, you want to know, ma-affirm, ayun yung tamang term, ma-affirm, yung inyong pag-ibig, kung talaga bang totoo. At kung matanong ka na ng 3 beses, mahal ba talaga ako? Isipa, mahal ba talaga ako? Sabihin mo rin sa kanya, tagal na natin magkasama. Alam mo. Anong sagot dyan? Pero this is to affirm His love. And sometimes, Peter was grieved, di ba? And sometimes pala, yung affirmation of love requires us to feel pain. Minsan, kailangan palang makaramdam muna tayo ng sakit upang talagang ma-affirm na talagang mahal natin yung isang tao. Kailangan mo pa pala talagang masaktan para mapatunayan ang iyong pag-ibig na talagang totoo. Ang totoong pagmamahal pala ay nagkakaroon ng makaramdam ng
sakit. Handa kang masaktan para lang sa pag-ibig. At niniwala ko mga kapatid, lahat ng totoong nagmahal ay minsan nang nasaktan. Oh my. I feel the love in the air. Bakit parang nilalanggam dito? Pero doon napapatunayan na talagang mahal mo ang isang tao, mga kapatid. And at times, God minsan ay nag-a-afflict sa atin ng pain para mapatunayan at ma-affirm na talagang mahal ba talaga natin siya. Minsan kailangan palang gawin yun. Upang malaman mo rin sa iyong sarili ay na ang pag-ibig pala ay hindi lamang basta emotion. Nang ang pag-ibig pala ay may action. It's more of an action than feelings. Sa simula, masarap yung feelings eh. Parang everything ay light, everything ay clear, napakagaan ng buhay, mga kapatid. At talagang, alam mo yun, pag magkasama kayo, yung mga bulaklak, bigla na lang tumutubo, mga kapatid. Tapos yung bigla na lang may mga butterfly sa paligid. Tapos may rainbow, mga kapatid. Di ba, napakagaan ng buhay nung ikaw ay first time in love. Di ba, para bagang, it's magical. And then habang tumatagal, mga kapatid, hindi pala ganon. Kailangan mong mag-decide. Kailangan mo gumawa ng aksyon na ito ay hindi lamang pala feelings. May kasama itong gawa. At kapag nakakaramdam ka na ng pain and suffering, doon pala talagang na-affirm ang iyong pag-ibig. Talagang sa pag-ibig, gising na gising tayo lahat. No? Nakaka-relate lahat eh. Amen? Ganon ang ginawa sa kanya. He was grieved. Pero doon nakita, Lord, alam mo naman eh. Thou knowest all things. Binanggit niya. Thou knowest that I love thee. Mahal kita, Panginoon. Feed my sheep. At kung talagang mahal natin ang isang tao, makikita ito sa ating aksyon. Amen? Hindi lamang pala salita. Words are good, but action speaks louder than words. Amen. Minsan malalaman mo talaga yung motibo ng isang tao, hindi sa kanyang mga sinasabi, kung hindi sa kanyang mga kinikilos at ginagawa. Grabe ka naman dyan. Ba't mo pa sinama to sa epilogue? Ngayon, ang sabi ni Jesus Christ sa kanya, sinabi sa kanya yung kanyang future. Verily I say unto thee, when thou wast young, thou girdest thyself and walkest whither thou wouldest, but when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee and carry thee whither thou wouldest not. This spake he, signifying by what death he should glorify God. And when he has spoken this, he said unto him, Follow me. So, sinabi ni Jesus Christ, sa future, Peter, ganito mangyayari sa'yo. Darating ang time kung saan ay dadaling ka ng mga tao sa isang lugar na hindi mo gugustuhin at merong hawak sa'yo, i-stretch ang iyong kamay. Another shall gird thee na hindi mo gusto. May darating ang panahon na ang kalooban ko ang masusunod at hindi ang kalooban mo. Mahirap, pero sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, sabi ni Jesus Christ, sabihin ko sa iyo, Peter, minsan ang kalooban ko ay hindi mo gusto. Same thing with us. Minsan meron tayong mga plano, mga balak sa buhay, mga kapatid, na gusto natin, pero hindi kalooban ni Lord. Kailangan nating magpasakop sa Kanya. Sinabi niya yan kung paano mamamatay si Pedro. At merong isang book ng mga
martyr. Nakasulat doon kung paano na lahat namatay ang mga apostoles, mga kapatid. At sabi nila, based sa history, si Pedro po ay na-crucify. Pero nung siya po ay crucify, ang sabi sa kanya, I am not worthy to be crucified just like my Lord. So, siya po ay crucify ng nakatiwarik. Siya po ay nakabaliktad. Hallelujah. Hindi na nabanggit sa Bible, hindi ko alam gaano ka reliable. Pero, sabi dito kung paano siya namatay. Ang sabi ni I'm not worthy. Hindi ako karapat-dapat mamatay ang katulad ng aking Panginoon. Pero bakit napakarami pa rin mga tao ngayon na ginagaya kung paano mamatay si Jesus? Oh my. Said unto him, follow me. Ito na ngayon, mga kapatid, yung kwento. Ang sabi sa kanila ni Jesus, follow me. So habang sila po ay sumusunod, hindi maiwasan ni Pedro. Hindi niya maiwasan. Teka, ba't parang ako lang lagi ang tinatanong? Bakit parang sa akin lang? Bakit ako lang ang mag-feed ng sheep at ng lamb? Bakit ako lang ang i-stretch ang kamay? At dadalhin sa isang lugar na hindi ko nais? Bakit ako lang? Verse 20, Then Peter turning about seeth the disciple whom Jesus loved. Whom Jesus loved. Ang galing talaga ni John magtago, ano? Pasimple pa eh. Whom Jesus loved pa yung sinulat. Pero pag story ng iba, binabanggit ni John, ano? Pag si Peter, banggit niya talaga, si Peter. Pero si John, yung siya na, whom Jesus loved, which also leaned on his breasts at supper. Alam naman nating lahat na siya yun. Dami pang pakulo eh. And said, Lord, which he had betrayed it. Peter seeing him, said to Jesus, Lord, what shall this man do? Panginoon, anong gagawin ni John? Lord, ako ay mag-feed ng sheep, mag-feed ako ng lamb, mapupunta ako sa lugar na hindi ko nais, siya naman, Lord, paano siya? It is hard not to compare ourselves with others. Minsan yung ating life story ay kino-compare natin sa life story ng iba. Lord, ba't kailangan ko mag-suffer? Yung kapatid ko, hindi naman mukhang nagsasuffer. Lord, bakit kailangan ko maglakad papunta sa church? Bakit sila naka 4 wheels? I-compare natin. Lord, bakit sila walang problema? Para bagang they got it all together. Everything is good, everything is fine. Marami silang kinikita, masarap silang buong pamilya. Bakit ako kailangang mag-suffer? Bakit yung ibang ministry napakalago? Bakit sila naglilingkod? Bakit ganun, Lord? Yung ministry ko, Lord. Ano ba naman? Mahal na mahal kita, Lord. Ba't yung ministry ko? Tagalinis lang. Grabe kayo, nilalang niya yung tagalinis, ha? Bakit sila tumatayo sa stage? Gusto ko rin yun, yung tumatayo sa stage, yung nakikita ng marami. Para masabi talagang nakakapag-minister ako. Sometimes we compare our lives to others. Ano ba naman to si kapatid? Tingnan mo, ang dami niyang ginagawa sa buhay, pero bakit? Hinahayaan lang. Ganyan ba? Kino-compare natin yung buhay natin sa iba. Marami na siyang nagawang mali eh. Hindi ba nakikita ng aking mga kapatid na dapat in-excommunicate na yan sa church? Grabe, brutal eh. No? Dapat din na yan pinapansin. We compare, hindi lamang sa positive, we compare our lives with each other. Ganun ang nangyari kay Pedro, mga kapatid. Sinabi na yun. And it is ang ganda ng sinabi ng ating Panginoon. It is very liberating para sa atin na nagko-compare ng ating buhay sa iba.
Ang sabi niya, Jesus said unto him, if I will that he tarry till I come. Ano naman sa'yo? What is that to thee? Maapektuhan ba yung paglilingkod mo sa akin? Sa pagko-compare mo ng iyong buhay sa iba? Ano ang pinakakailangan mong gawin? Ang sabi ni Jesus, follow me. It is none of our business. Hallelujah. Kung ano ang nangyayari sa buhay ng iba. We need to respect the will of God in their lives dahil meron ding plano ang Panginoon sa buhay mo. At ang kalooban ng Panginoon, hallelujah, ay maganda. Hallelujah. At ito po ay para sa kanyang kapurihan. Hallelujah. Na ibig sabihin, mga kapatid, hindi na natin kailangang ma-occupy ang ating isipan upang isipin natin ano ang kaganapan na nangyayari sa aking mga kapatid at kino-compare mo sa iyong sarili. Ang kailangan mo lang palang gawin at kailangan lang pala nating gawin, mga kapatid, hallelujah, is to follow Jesus with all of our heart and with all of our soul. Ang sabi ng Bible sa Hebrews, mga kapatid, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hallelujah. Kapag may mga time, hallelujah, kung saan para bagang kino-compare natin ang ating buhay sa iba. Para bagang bakit sila feeling blessed lagi? Bakit sila walang mga utang? Bakit ako puro utang? Bakit akong pamilya ko ang laging nagkakasakit? Hallelujah, kala ko ba ang paglilingkod sa Panginoon ay magiging maayos at magiging matiwasay? Kala ko ba ang pagmamahal sa iyo, Lord, ay magiging maayos lahat? Bakit pa habang tumatagal, Panginoon, ba't parang lalong umihirap at sumasakit? Ba't parang lalong lumalabo? Hallelujah, ang sabi ng Panginoon, ni-remind niya tayo minsan pa, mga kapatid, bakit ba kita tinawag? Hallelujah, tinawag kita dahil mahal kita. At ang iyong primary na kailangan gawin ay mahalin mo ako. Follow me! Ayun lang pala ang kailangan natin gawin, mga kapatid. Hindi natin kailangan i-compare. Ako, dami ko nang nagawang mali eh. Ayako nang sumunod. Marami na ako nagawang pagkukulang. Buti pa sila na lang yung sumunod sa Panginoon, yung mga holy, yung mga blessed. Sila na lang yung mga walang kumbaga para bagang walang nangyaring masama sa kanila. Parang everything is good. Ako, tigil na ako. If we do that, mga kapatid, it is not wise. It doesn't matter, mga kapatid, kung ano yung buhay nila. Kasi pagdating naman sa judgment seat, ikaw at ang Panginoon naman din ang mag-uusap eh. Wala nang iba. Ano ang ginawa mo, anak? Dalawa na lang. Walang abogado doon. Minsan natatakot tayong maglingkod sa Panginoon kasi feeling natin ang daming nakatingin sa atin. Yes, may mga nakatingin sa atin, may mga nagre-remind sa atin. Pero ang talagang pinaka-importante yung ating relasyon sa Kanya. Ayun pa rin, doon pa rin magbabagsak at babagsak, mga kapatid. Hallelujah. Gaano ba natin siya kamahal? How do we love Him? Nandiyan ang tanong, mga kapatid. Hindi magbe-base ang judgment ng Panginoon compare sa nagawa ng ibang tao. Hindi sa size ng ministry mo. Hindi sa laki ng nagawa mo, mga kapatid. Hindi ito palakihan ng nagawa. Siya ang dami niyang nagawa. Ang dami niyang nagawa. Hindi pala yun eh. Anong sabi ng Panginoon nung pagdating ng judgment? Hallelujah. Ang sabi doon sa parables of the talent. Welcome, thou good and faithful servant. Enter thou into the house of the Lord. Ibig sabihin, hindi ito nakabase sa laki ng ministry.
ito po ay nakabase sa faithfulness natin sa Kanya. Thou good and faithful servant. Paano ka magiging faithful kung hindi mo siya mahal? Hallelujah. Napakaraming ministry na napakalaki. Pero ano nangyari? Hindi naman pala sa size yun eh. Meron akong kilala mga kapatid, ang laki ng kanyang ministry. Pero later on in his life, siya po ay nag-fail. Hallelujah. So hindi pala ito yun. Yes, magandang bagay na meron kang nagawa sa Panginoon. Magandang bagay na marami kang nagawa sa Panginoon. Hallelujah. Pero lahat pala na atin nagawa, subukan lang din eh. Kasi sayang din lahat ng nagawa nating iyon kung yung ating pagmamahal sa Kanya ay wala. So ito po ay nakabase sa ating pagmamahal sa Kanya. It is only by the grace of God. Biyaya lang to lahat ng ating Panginoon eh. Yung mga bagay na ating ginagawa at nagagawa, it is only by His grace. Hindi, kasi pag nakabase sa ating mga ginagawa, palakihan na tayo ng ating mga ginagawa at pagalingan na lang. Pride na yun, mga kapatid. Pero hindi doon binase ng ating Panginoon. Binase niya sa ating pag-ibig sa Kanya, sa ating katapatan sa Kanya, mga kapatid. Salamat na lang, hallelujah. Hindi ko kailangan gumawa ng napakarami upang makapunta sa langit. It is only by His grace. For by grace are ye saved through faith. It is not of ourselves, it is the gift of God. Salamat sa Diyos kapag meron na convert dahil sa ministry ko, it is by His grace. Salamat sa Diyos kapag lumaki yung gawain, it is only by His grace. Hallelujah. At hindi ibig sabihin na hindi lumalaki ang gawain, walang nangyayari sa iyong buhay. Hallelujah. Ay hindi na yun nakikita ng ating Panginoon. No. Hindi mo kailangan i-compare yung mga nagawa mo sa nagawa ng iba. Our labor is not in vain in the Lord. At nakikita lang lahat yan ng ating Panginoon. Darating ang araw kapag humarap na tayo sa harap natin sa Diyos, hindi ka mahihiya. Lord, hindi man nagbunga ang aking ministry, pero alam mo yung aking katapatan at pagmamahal sa iyo. Alam mo, Panginoon. Napakasarap at napaka-liberating sa atin na malaman, hallelujah, na hindi nakabase sa ating mga ginagawa yung ating kaligtasan, kundi sa ating pananampalataya sa Kanya. And with faith, sumusunod na lang yung ating mga gawa. Sabihin natin pagdating doon, Lord, you know my heart. You know how much I love Thee, Lord. Siguro yung purpose ng ating memory, pagdating doon, hindi tayo mahihiya eh. Lord, alam mo eh. Pero sa mga taong nakakalam ng kanilang buhay, kumbaga yung judgment ng Panginoon, hindi natin pwedeng i-justify ang ating sarili. No. Dahil yung mismong conscience natin ang magsasabi sa atin sa ating mga ginagawa. And this judgment will be right. At alam natin kapag nag-judge ang Panginoon, hindi na natin kailangan i-justify, tama to. Sarili na natin mismo ang magsasabi, tama. And kapag nandoon yung ating pagmamahal sa Kanya, at ginudge na tayo ng Panginoon, Lord, alam mo, Panginoon, alam mo kung paano ako naglingkod sa iyo. Alam mo kung gaano kita kamahal. Hindi ka mahihiya sa Kanyang harapan. Oh, Jesus, darating ang araw, mga kapatid, na makakaharap natin siya. Sa kabila ng mga nangyayari sa ating buhay, it doesn't matter pala lahat. Oh, it's between you and God. Thank you, Jesus. Minsan papalakpakan natin ang ating Panginoon. Iwan ko tong mga salitang ito. What is that to thee? Ano naman sa'yo? Ano naman sa'yo kung binibless yung iba? Ano naman sa'yo kung para bagang wala silang mga sakit? Ano naman sa'yo kung para bagang hindi sila naghihirap? Ang sa'yo, magpatuloy ka sa paglilingkod. Kumapit ka lamang sa Kanya. You have a different story. Meron kang sariling testimony.
Pasalamatan natin minsan pa ang Panginoon. Tayo tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God.